afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon mag-update lang tayo dahil matagal tayong hindi nakapag-update sa ating mga plants. At marami lang medyo nabago. Ako nga nagulat dahil halos isang linggo rin yata ako hindi nakaakyat dito dahil kung makaakyat man madilim na. At ngayon lang uli ako nakabalik dito sa growing area dahil may bago tayong pinagkakaabalahan. Po ay na-assign na magturo sa isang kulungan dito sa May Cavite, no. Pero nasa labas naman po ako ngayon. At ako lang po ay nagtuturo sa TESDA ngayon ng livelihood para sa mga kaibigan natin na nasa loob ng kulungan. So ngayon ay may time ako dahil maaga akong nakauwi ngayon. At medyo nakapag-adjust na rin sa schedule at sa mga activities. So, i-update ko na rin kayo, no, dun sa mga nangyayari dito sa ating growing area. So, tinatanong ko rin si Mrs. kung ano na yung mga nangyayari dito at nasasagot naman niya. Sasabi niya kung ano na yung mga update. So, dito sa mga tinanim natin na Nepenthes, so yan pa rin sila. Wala pang masyadong improvement. So in-expect ko na ito siguro next week may mga germination na dito. Ayan. So dito naman sa ito. Etong Piliformis may mga tubo na, no? Although wala pang mga sign ng mga tubo sa propagation natin, pero yung mga mother plant, yan, nag-perk up na uli at tumubo na uli sila. Siguro after 2 weeks, yan, makapag-out na tayo niyan, 2 to 3 weeks. Kasi, kaganda na ng mga tubo ng mga, siguro 2 hanggang 3 linggo, pwede na yan. So, sa mga sphagnum natin, as usual, maganda pa rin dahil maganda na yung growing condition nila. Ayan, ito tinakpan. Ayan, may mga iba tayo dito na for propagation. Hindi natin natapos yung mga propagation yan. Hindi ko rin nagawa kasi nga na-busy na tayo. So, hindi ko alam, parang may mga propagation na bago doon. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Mrs. dyan. Pero, soon, magpo-propagate pa tayo ng mga iba. So, ito na yung setup natin naman sa crayfish. So, well acclimated na yung tubig natin. Hindi ko pa lang nasisilip yung mga crayfish na nilagay natin dito. Kung kamusta na. But hopefully, sana may mga nag-survive. Dahil syempre, pagka nililipat mo, may mga mortality rin yan dahil nag-a-adapt sa new environment nila. So, maganda na yung lagay. Maganda na itsura. Kung makikita nyo to sa personal, mas maganda. Mukhang magulo lang, pero ayun talaga ang gusto na crayfish, yung may mga halaman at may mga hide sila na pagtataguan. Ayan. So, ito. Ayan, tumubo na rin pala yung mga new growth na itong mga Nepenthes natin na iba dito. Ito pala yung sinabi niya na nagdilaw, no? So nag-acclimate to sa sobrang init sa taas. Kasi ang mga ampulary hindi naman talaga to sinasabit sa taas. Kataon lang, bagong lagay kasi naisabit siya sa taas. So balik siya sa baba, sigurado makaka-recover to dahil maganda naman yung tubo. Ayan. So ang mga nag-yellow yung mga nasa dulo. So pag ganyan, sobrang init niyan. So yung mga new growth okay naman. So okay yan. So basta't wag lang pumangit yung new growth, okay lang yan. Expect ko na magkakabasal yan soon dahil na-stress. So ayan. Yan yung mga ibang Nepenthes dito. Parang may mga kagat ng ayan, may mga kagat ng higad yung iba, oh. So pagka ganyan, maaring may nakapasok dito na paru-paro at nangitlog. At ngayon magpupupate na yon. Kailangan natin matanggal yan. So ito naman yung mga seedling ng Nepenthes. Ayan, parang kakaiba itong in-expect ko. Pula to pero nagkabatik-batik siya. Hindi ko alam, baka ganyan talaga pagka bago or seedling. Pero titingnan natin, baka na-cross natin to sa ibang mga Mirabilis hybrid natin dito, mga Viking. So may mga walang spot, may mga spot. Ayan. But anyway, ang mahalaga ngayong update ay yung mga halaman natin.
So sa mga Helianthora, magaganda lahat ng Helianthora natin. Ay, bakit nakababad tong Nepenthes? Hindi dapat nakababad to. So ganoon, dapat chine-check natin. Ang Helianthora, okay lang sa kanila nakababad. Pero itong Nepenthes, hindi dapat ganito na naka-water tray na mataas. So hindi dapat na nakalagay doon. So ililipat natin siya para hindi nakababad. Ayaw nila yun. Magro-root rot yan. So hindi nila yun na water tray yan. Directly sa tubig. So huwag nyo ilalagayahin yun, ha. So dahil hindi naman alam ni Mrs. yun, okay lang yan. So pero hindi dapat may na water tray ang Nepenthes. Pwede yan yung itataob mo yung isang pot, tapos ibabaw mo doon, ipapatong mo sa ibabaw yung Nepenthes. More humidity, okay yun. Pero yung directly nakalagay sa tubig yung paso ng Nepenthes, huwag nyong gagawin yun. Tulad na nakita nyo ngayon. So ilipat na lang natin ang pwesto. Hindi natin ito maganda ilagay. Isang kaya isip ko dito na lang. Yan, sa taas yan, para hindi siya dyan, diba, walang mahuhulog, diba, okay yan. Dyan natin. Dyan na yung Nepenthes. Kanina nakalagay, sorry ha, sa masyadong bright na so nakalagay siya dito. Yan. So hindi yan pwede na nakababad sa tubig yung Nepenthes. Yung mga to pwede yan, no? Pero Nepenthes hindi. Ako, baka may mga Nepenthes na pwedeng gano'n, na hindi lang natin pa nadidiscover. Yung Polaria, kaya niyan, medyo basa, pero wag tatagalan. So, diba, may mga Nepenthes na may dito, medyo nakababad rin, sabihan ko na lang si Mrs. Pero ito, matitibay naman yan. No, kahit medyo nakababad yun, kaya. Pero iiwasan natin, huwag natin gagayahin. Hindi advisable yan. So ito naman yung mga updates sa mga tissue culture na mga hinilipat natin. Nagkakaroon na sila ng kulay. So ayan, kukulay na sila. Ayan, nagkukulay na. So may mga namatay tayo dahil yung mga meron daw bakterya, sabi nung nag-tissue culture. So aminado naman sila na dahil yung sa bakterya at nagka-leak nga, so papalitan nila yun, yung isang bote na yun na nag-leak. So salamat dun sa pamalit, no? Hindi ko na-expect yun, napapalitan nila, pero buti na lang papalitan kasi para naman hindi tayo lugi. Hindi naman kasi mura rin to. Tapos ayan, tatanggalan nyo lang ng mga damo-damo. Tapos kung wala namang problema, wag na muna natin pakilaman. Bakit ba hindi natin pakikilaman? Kasi nga pag pinakailaman natin yan, maliliit pa yung rhizome yan, madaling mapuputol. Tingnan nyo, nag-show na ng pictures ng spider na upright growth, pataas. So soon makakapag-out tayo nito. Ay, ito pala. Yung Helianthora, yung Nepenthes Attenborough. Ayan, may mga magaganda na yung mga nakakatawa. Yung mga ganda na yung mga leaf nila. Ayan, thank you Lord. Medyo marami-rami to. At mas marami pa yung in-expect natin kasi duruin mo, nagtanim tayo na ito. Parang 10% lang yan kaysa dito. 10 times na mas marami itong mga seeds dito na in-expect natin na may mag-germinate talaga dyan. No? Duruin mo hindi pinaarawan agad. Nilakasan ko yung loob ko. Pero kabado ako nito nung nilagay ko agad sa mas maliwanag na lugar. Kasi UV plastic lang yung harang yan. Wala namang shading net sa taas. Wala, buhay pa rin. So ina-expect na natin na maganda yung magiging tibay na ito pagka lumaki. Kasi nasanay na sa init, no? Sa mas less humidity. Kasi itong nung pina-germinate natin siya, nasa ilalim siya. Tapos ngayon, in-expose na natin siya sa mas maliwanag. Although kinakabahan nga ako, baka matuyo, masobrahan sa init dahil napakainit dito. Ayan, so ngayon
Ano pa bang pwedeng update sa inyo? Mga Nepenthes natin, okay na okay, good. Maliban nga dun sa Ampularia na hybrid na yan. No? So, dito tayo sa mga ibang plants dito sa growing area. So, ayan, nag-propagate na pala si Mrs. Ano? Oh, ang daming propagation niya ng Adelaide. Oh. Pasensya na kayo sa camera ko ngayon ha. Nabasa ito kanina na pag-uwi ko. Paglabas ko ng BJMP, umulan. Tapos naulanan ako, kaya naligo. Diretso ligo na, kaya kahit hindi dapat maligo, dahil lang tinuturo ko doon yung massage. So, naulanan ako. Pagka nagpapamassage kayo, kinabukasan na kayo maliligo. Kaya lang, nangyari. Naulanan ako, nabasa ako ng mga maduduming tubig dahil sa tama ng, kasi nagbike lang ako eh. So, yung mga mga Pingicula primuloflora, maganda sila ngayon. Ayan o. May mga bumili na yan at nasa Shopee na rin yung iba. No? Naka-post na rin sa Shopee. Ayan. At yung iba pang pinks, marami pa. Hindi ko pa naalalagay yung ibang pinks sa online. Tapos ngayon ko lang rin nakita, may mga tumubo na pala ng mga Drosera burmani sa paligid ng mother plant, which is good. Tapos ito yung RTS dati. Oh, ang gaganda na. So, maganda na sila. Tapos, ano ba itong propagation ba ito ng Lagros? So, check na lang natin mamaya. So, ito yung mga Maroon Monster. No? Yung mga gustong mag-purchase ng Maroon Monster dyan. Good size na rin yan. Medium size. So, meron tayong Red Piranha. Sabi na, anong difference daw ng Red Piranha sa Maroon Monster? Ang Red Piranha, mas dentate yung dito, lashes niya, tsaka mas nag-upright to si Red Piranha. Ang Maroon Monster, bihira ako makita mag-upright. So, ayan. So, DMDZ, nandyan. Cocolage, ang ganda pa rin, Cocolage. Ayan, buti na lang may isama tong camera ko. Kahit nabasa. Diba kakaiba yung kulay ni Ren? Cocolage, parang may mga puti effect. Diba? May iba pa lang na-order sa atin ng mga typical. Binabalitaan ako, sir, nagputi yung kulay ng typical mo. Sabi ko, talaga. No? So, nangyayari kasi, nagbabago minsan ng kulay rin ng mga BFT. Pero hindi naman sila white, as in yung white colored na BFT. Pero may pagkaputi, tingnan nyo itong mga to. Diba? Parang puti na yung kulay. Ito. Cocolage yan, pero siguro dahil sa panahon din, no? Sobrang radiation ng araw. Kaya hindi rin maganda magbibilad tayo. Sa tao, hindi maganda. Sa halaman, maganda yung sikat ng araw. Pero sa halaman, ang naging resulta sa kanila, yan. Kung hindi mamula, tulad tinan nyo itong cocolage na ito. Red, di ba? Iba naman green hanggat maging color almost yellow or white na color. Ayan. So, C3, clone 3. Ayan ang clone 3 ngayon. Typical lang to, alam ko. Ito, CB Plama. Medyo may mga good size na sa CB Plama. So, ito naman yung, kung daw nagkakamali, Holland. Ang dami na palang nabiling Holland ngayon. Ilan na lang yung malalaki. Alos medium size na pala itong mga Holland. Sabi ko pa naman dun sa iba, yung malalaki yung Holland ngayon. Pero ngayon, medium size na lang po. Although mas malaki siya sa ibang cultivar. Pero ang Holland kasi, malalaki talaga ang Holland. Kumbaga parang ganyang kalalaki yung Holland. Malas. Ayun, ganyang kalalaki yung Holland. No? Ito, mga medium size na lang. Pero lalaki rin yan. Ang kagandahan sa Holland, hindi talaga siya yung naliit na maliit. No? Tulad sa mga ibang BFT. Kapag nagre-reset, nag-uumpisa uli sa maliit, tapos saka lalaki ulit. Ang Holland, medium at palaki lang talaga ng palaki. Tapos etong bristle tooth exdentate, gaganda na rin. Diba? Ang dami. Ang maganda kasi sa bristle tooth exdentate, hindi sa walang gustong bumili sa kanya. Maraming nabiling bristle tooth exdentate. Kaya lang, ang bilis talaga mag-produce ng bristle tooth exdentate. Kaya, so mura siya, no? Pero maganda, no?
Maganda siya sa mga beginner, maganda rin siyang pangbenta dun sa mga reseller kasi mabilis dumami. So, ganun din ito si ano, pangalan nito Sunrise. Di ba? Sunrise. Tapos Shendron, ang ganda ng Shendron Oh, pati maliliit tignan nyo to. Di ba? Parang carpet na. Ang ganda. Ang gusto ko itong form ng Shenron ngayon may pa-surprise si Shenron ngayon. Ang ganda ng kanyang petiole. May libreng music pa sa kapitbahay. So yan, medyo mapapahaba video natin. Kahit ako na-miss ko itong mga halaman. So ayan naman si Scarlatin. Bakit daw mahal si Scarlatin? Kasi hindi ganun kadaling paramihin. At medyo hindi ganun pakarami. No, sabi nila unstable si Scarlatin. Minsan walang patches or walang mga iba-ibang kulay. Pero sa tingin ko hindi naman siya nawawalan. Siguro sa indoor or kaya sa tissue culture baka nawawalan sila. Pero ayan meron naman At wala pa akong time na na-experience na wala siyang patches. May time siguro na walang pure red. No, pero may mga pure red rin naman pero hindi sa lahat ng oras. So ito naman yung mga ibang propagation natin na kailangan na nating ilipat sa kanya-kanyang mga trays, no, kasi para mas maparami pa natin. Ayan. So itong ganda. Nangangatin na yung kamay ko dito na paramihin leaves and lashes. Ang ganda rin pala ng leaves and lashes. So ito magandang red malaki. Kay Rio pala to, kaya pala. Ayan. Ito pa rin si Black Star, no? Ang Black Star unbeatable talaga to sa size. No, maraming mga malalaking cultivar pero konti lang na maintain yung laki. At kung bumawi ito, talagang bawing-bawi dahil maaring lumito or mag-dormant pero ang bilis nito dumami at lumaki. Kaya hindi ko rin pinapababa yung presyo nito kasi quality talaga, quality. Kahit yung mga first time mag-alaga, napiplex pa rin nila hanggang ngayon na maganda yung mga Black Star nila. So ito yung mga seed grown na halos napabayaan na natin na hindi na natin na propagate. Ayan, dami. So ito naman si Werewolf. Wala ka pang anak, Werewolf? Parang meron na. Ayun, sa gilid. Ang init siguro ngayon. Yan, tingnan nyo nangyari sa kulay niya. No? So ayan. Ito maganda rin itong red na to. Ano itong red na to? Trebs Red Dentate. Ayan, malaki rin. Ang bilis rin dumami. Ito, mother plant naka-recover agad. So, ang ganda rin itong iba. Ito, patingnan nyo to. Ito, hinayang ako bakit ko niripat tong mga to. Pero ngayon, hindi na. Kasi nakabawi na sila lahat. No, ganun lang talaga. Pagka niripat mo, may time na magtatampo-tampo yan. Pero pagka naka-recover na yan, napakaganda. Sarap talagang magkaroon ng mga alagang halaman. So pagka ito nagkaroon ng copyright dahil sa music sa kapitbahay, okay lang, hindi ko na i-edit. Copyright na nila. Ayan. So ito naman yung UK Soles. Ayan, marami pa rin mga good size na UK Soles. Ayan, pero hindi na ganun kalalaki tulad ng dati kasi mabilis si UK Soles Ayan. Si B52 medium size. Hindi na natin mapalaki ito dahil sa bili ng bili. Ayan, so benta ng benta pala. So ayan, so ito naman si Palangs. Marami pa palang magagandang Palangs. So, ayan kasi in-expect ko may mga Palangs kasi na naibibigay kami na hindi na ganun ka-perfect yung mga traps nila dahil nga umiinit ng gusto tapos ulan. Pero expect na naman niya makaka-recover at gaganda. Ang importante, malalaki yung rhizome ng Palangs na-receive nyo. So ito yung mga towering to. Alam ko, ito Polish Dracula. Tingnan yung difference ng Polish sa Trebs. Ayan yung Polish Dracula. Hindi nyo masasabi na pangit rin si Polish dahil tignan nyo kung
umpukan yan. Di ba? Tapos may kakaiba siyang ganda rin. Si Polish Dracula. So, ito naman si Trebs Dracula. True Dracula ang tawag naman sa kanila or Trebs Dracula. So, di ba? Halos magkamukha lang pero kapaligsahan sila kung sino mas maganda sa kanila ngayon. So, ano pa ba? Ito si SD Kronos. No? Marami pa rin naman magagandang SD Kronos. No? Pero, ayan, may mga litera pang ilang malalaki. Pero mga medium size na yung mga naiwan. At yung mga propagation, nag-uumpukan din. Diba? So, ganda rin. Tapos, eto naman si Vampiro. Ang dami nating propagation nito. Hopefully, may mga nag-survive sa dami-dami nun. No? Isa lang to nung binigay at na-propagate natin. Ito yung mother plant, no? So, hopefully, makarecover siya dahil minarder natin siya nung nakaraan. So, may marami ng propagation at may mga mutation na rin yung traps ng mga propagation natin. No? So, soon, makaka-acquire na kayo nito sa Shopee Store. Pero, syempre, hindi ganun kamura. Tapos, ito naman yung Lagrus. Marami pang malalaking Lagrus. At nag-uumpisa na silang mag-upright, no? So, ayan. Ayan ang isa sa mga magandang traits ni Lagrus. Malaki, makulay, at upright. Pagka time na nag-upright na sila. Sa indoor, laging upright yan si Lagrus. Pero sa outdoor, may time na pahiga sila. Pero sa time na pahiga sila, palaki naman ng palaki yung horizon yan. Ito si Sinagtala. Ayan, legit na Sinagtala. Ayan. Tapos, ano ba to? D6L. Ayan. So, ito Clone 5. No? Medyo nawala yung kulay ni Clone 5 kasi, ayun, no? Mayroon na naman tayong grapes na nakaharang dyan. Pero, hindi mo pa rin tatanggi na mas mapula siya kaysa sa ibang green cultivar. Kahit na nasa lilim siya. Tingnan nyo, oh. Mapula talaga si Clone 5. So, yun lang muna siguro yung update ko. At hindi ko alam kung interested kayo sa ibang mga ibang mga kaganapan dito tulad ng sa mga crayfish, pero update ko kayo sa soon, no, dun sa mga interested sa crayfish. At hopefully magkaroon na ulit tayo ng time ng propagation and updating ng iba pang mga plants. Marami pa tayong ipopropagate. Nandun sila sa ilalim at yung iba nandyan, ayusin pa natin. So halos naligpit na rin namin yung mga kalat-kalat dito, pero marami pa rin tira. Ayan, so buti na lang may matyaga akong misis na tumutulong dito sa atin sa pag-aalaga ng mga carnivorous plant. So sana nasa maayos kayong kalagayan, panatiliin yung malusog yung inyong mga pangatawan dahil may outbreak ngayon ng sipon at ubo, no? At baka alam niyo na dumadami rin yung case ng COVID. Pero at least may mga na tayo, no? Herd immunity. Ayan, so pero maging maingat pa rin. Iwasan yung pagpupuyat at pagkain ng matatamis sobra-sobra. So ito pala, last. Ito yung reverse trap. Malalaki ang reverse trap ngayon. No, ayan. At halos sila consistent sila sa size. Dahil, ayun, ganda. Ito. Parang hindi umulan, ang ganda. So ayan, ayun lang muna. God bless sa inyo. And bye-bye.